Hello everybody! At dahil mainit ngayon, naisipan naming mamasyal sa ilog at gusto naming lumangoy. Kasama namin ang mga batang to, mga pamangkin namin, mga kapitbahay, lahat na, buong angkan na yan. Charis. So, kaya samahan nyo kami ngayon. Tara sa ating pupuntahan at tayo'y mamasyal. Nga pala guys, dito pala sa amin ay napapalibutan kami ng mga ilog at kung mapapansin nyo yung dinadaanan natin, yan yung daan papasok dun mismo sa ilog na aming pupuntahan ngayon. Ayan, nagkalat na naman yung mga tarpaulins kasi nagkakampanya na sila kasi malapit na ang butuhan na naman. Ayan, nakarating na tayo sa ilog guys. Pero wait, hindi kami maliligo dyan banda. So hahanap kami ng magandang spot kung saan pwede kaming magluto, nisisilungan kami lalo na't may mga kasama kaming mga bata. So, habang papunta kami dun sa naisip na lang spot, napapaisip pa kami kung saan ba yung mas magandang daanan ng sasakyan. Kaya buti na lang may napagtanungan tayo ng mga maliligo din dun sa ilog. Kaya nagtanong muna kami kung saan ba yung mas magandang dadaanan namin na mas accessible siya. Papunta dun sa sinuggest ng mga kasama naming spot. Yan, habang nag-iisip kung saan kami dadaan, pinainom muna nila si Maggie kasi nainitan siya. Malakas din kasi yung sinag ng araw. So yun, based dun sa suggest ni Kuya, yung napagtanungan natin kanina is dito raw yung magandang daan. So ito yung pinili namin na kung saan sabi niya is madadaanan namin yung paaralan, tsaka mas maganda yung daanan, mas malapit at mas maganda yung kalsada kasi sementado siya kumpara dun sa ilog is bato-bato siya. So ito yung dinaanan namin guys. Yan, ito na yung paaralan na sinabi ni Kuya. Ayan, so pababa na kami, malapit na kami dyan. Kaya lang ay may rough road din pala siya. So para mas safe ang lahat, pinababa muna kami at yung sasakyan muna ang bababa mag-isa. Siyempre kasama yung driver. Tapos kami naglakad na lang kami, total malapit lang naman mula dyan hanggang dun sa ilog. So kaya nilakad na namin, din aantayin kami nung sasakyan dun sa baba para isakay ulit kami. Ayan guys, kung mapapansin nyo, nakarating na kami sa ilog pero hindi pa dyan yung spot na pupuntahan namin. So sasakay pa kami dyan papunta dun sa talagang pupuntahan namin spot na mas maganda raw. Kasi may nakatira yata dun, nagbabantay dun sa bukid. So dun kami makikiluto, makikigamit ng tubig. Kasi kung dyan kami, walang tubig dyan na pwedeng gamitin pang luto. So may mga mini falls pala dito guys. Ayan, na-videohan ko yung isa. So yan, on the way na po kami dyan. Tapos may maliit na bridge kasi malakas yung agos ng tubig. So dyan kami dadaan papunta doon mismo sa spot. Nakarating na po kami. So ayan, dyan kami tatawid para pupunta doon sa kubo yata yun, na kung saan doon kami magluluto. At yung sinakyan namin is iniwan namin siya doon sa mismong tabing ilog. Alrighty, andito na po kami. So, hinanda na namin yung mga lulutuin namin, mga gamit namin. At dito yung tinitirhan nung nagbabantay sa bukid. Dito kami makikiluto, makikihugas, lahat-lahat na. Kasi mas kumpleto dito. So, dito yung spot na nabili nila. Ayan, nagpiprepare na po kami para magluto na kasi tanghali na.
Ayan, mga simpleng parte lang ng buhay yan na kailangan din natin gawin paminsan-minsan sa ating buhay. Kahit simple man yan, ano man yung handa nyo, ano man yung sasakyan nyo, sino man yung mga kasama nyo, ang mahalaga is nag-enjoy kayo kahit minsan sa inyong buhay. So, bigyan din natin yung sarili natin ng kahit papano is kasiyahan. Minsan kasi sa ating buhay, sa kabisihan natin, kakahanap buhay natin para sa lahat ng ating mga bayarin, syempre, nakakaligtaan natin ang isa sa mga dapat nating maranasan sa buhay. Yun ay upang i-enjoy kahit paminsan-minsan ang ating mga pinaghirapan. Kahit minsan lang sa ating buhay, gumawa naman tayo ng mga alaala na masasaya. Ika nga minsan lang mabuhay dito sa mundo, kakayaan mo na lang bang balang araw mag-iwan ng puro trabaho na lang, paghihirap sa buhay? So, gumawa rin tayo ng alaala kasama ang ating pamilya kasi hindi habang buhay natin silang kasama. Punuin din natin ng masasayang alaala ang ating buhay dito sa mundo. Pasasaan ba ang lahat ng iyong paghihirap kung balang araw ikay lilisan din, di ba? Piliin natin na mamuhay ng masaya parati. Habang may oras pa, gawin natin yon. Normal lang sa ating buhay na may mga problema. Pagdadaanan talaga natin yan. Pero huwag nating hayaan na yung problema na yon ang siyang bumilanggo sa atin na hindi natin makagawa yung mga ganitong simpleng kasiyahan man lang. So, huwag nating hayaan yon. So, kung may problema ka, may problema tayo, may pinagdadaanan man tayo, okay lang yan. Lilipas din yan. So, huwag mong hayaang yung problema mo ang magbibilanggo sa'yo mula sa kasiyahan. So, gawin mo pa rin yung alam mong ikasisiya mo at saka mo nalang harapin yung problema mo sa susunod pang mga araw. Kasi, sabi ko ulit, minsan lang tayo mamuhay. So, huwag nating punuin yung buhay natin ng puro trabaho, puro problema. Ngayon ko lang din kasi na-realize na kailan nga ba yung huling pasyal ko dito sa ilog. So, medyo matagal-tagal na rin. So, naging busy ako sa pag-iisip kung paano ko isusolve yung mga problema ko sa buhay, worries ko sa buhay. Kaya nakakaligtaan ko na rin na magkaroon ng mga, kahit mga simpleng ganito na picnic kasama ang aking mga pamilya. So, totoo nga na maikli lang ang buhay. So, huwag nating hayaang yung buhay natin na yun is matatapos lang siya ng namong problema ka mula umpisa hanggang sa yung huling hininga. So, maganda rin pala na punuin natin ng puro masasayang alaala ang ating buhay para kahit papano is sa ilang parte ng ating buhay is na-enjoy natin yun kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ayan, kaya niyan, pinag-iisipan namin kung ihahalo ba namin yung taba or hindi na. So sabi ko, ihalo na lang para mas masarap yung sabaw. O, diba? So, enjoy life, guys. Ayan, tulong-tulong na kami dyan para magluto. Yan yung ulam namin. Hindi naman natin kailangan gumasto ng mga mamahaling mga pagkain, mamahaling mga ulam. Ang mahalaga ay salo-salo kayo ng mga mahal mo sa buhay, mga kapamilya mo. Mas lalong sasarap ang iyong pagkain. Inyong pagkain. So, kahit ano man yan na nasa pagkainan, mas lalo yan sasarap kung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Habang inaantay naming maluto yung ulam namin, ayan, nagpupulutan muna kami ng pipino at may ginawa yung mga pinsan ko na sauce. Ayan, kwentuhan na rin. Ayan. Kain, guys. Kita nyo ba yung sasakyan namin dun? O, diba? Simple lang siya. So, actually, dati yung jeep. So, ni-repair lang siya nung kuya ko. So, ginawa niyang ganyan. Ano bang tawag dyan? Di ko alam. So, yan. Hindi kami ganun kayaman. Hindi ganun kaganda yung sasakyan namin. Basta ang mahalaga kasi sa amin, may nagdala sa amin sa ilog. May sasakyan na nagdala sa amin. Na lahat kami ay dinala niya sa ilog. So, yun yung mahalaga sa amin. At ang isang mahalaga dyan is yung memory talaga. Hindi mahalaga kung ano yung sasakyan mo. Ang mahalaga is yung memory na gagawin nyo. Ngayon
kami naghahanap ng saging para pagkainan namin. Gawin naming plato. So, ayan, minahanap kami ng puno ng saging at may kasama na rin pati kasi may bunga din siya. At yung iba, hinog na, yung iba hindi. So, iuwi namin yan para pahinugin sa bahay namin. Ayan, yan yung bunga niya. O, diba? San ka pa? So, yung saging pala na yan, guys, is ang nagmimayari dyan is yung pumuputol mismo, kaya huwag po kayong mag-alala. Hindi namin hinakaw yung saging na yan. So, ayan, nakakita na kami ng saging at yun yung gagamitin naming plato kasi nga nakalimutan naming magdala ng plato. Meron man pero konti. Hindi kakasya sa amin kasi madami kami. So, siya na yung nagdala ng puno ng saging. Ako naman yung maghahawak ng bunga niya. So, ayan, diskartihan lang, diba? So, kung wala kang plato, maraming mga time dyan, mga saging dyan na pwede mong gawing plato. So, papakita natin mamaya kung paano nga ba gagawing plato yung puno ng saging. So, kung hindi nyo pa na-experience yun, panoorin nyo, guys. Ayan, walang hanggang lutuhan, mihikyam pang niluluto para merienday ng mga bata. Hindi nagpo-foods pa. Kasi may mga maliliit na isda dyan na namumuhay. So, yung pamangkin ko, sinasawsaw niya yung paa niya. Yan. O, diba? Simple pero masarap. Masarap sa pakiramdam. At masarap sa alaala. So, ito na pala yung paraan kung paano gawin yung plato na saging. So, ayan, tinatanggal natin isa-isa. Pinutol-putol muna yan. Tapos, tinatanggalan namin isa-isa yung mga niya, yung mga tawag doon. Basta yun. So, tinatanggal na namin sila, pinaghihiwa-hiwalay na namin para yan yung gagamitin nating plato, guys. At yan, hugasan natin para malinis. Para pwedeng lagyan ng mga pagkain mamaya sa kainan. So, huhugasan natin yan isa-isa. Kasi hindi natin alam, baka may mga dumapo dyan ng mga insects. Masarap kumain dyan, guys. Try nyo. Noon, nung bata pa ako, napapansin ko noon pag may kasalan kaming pupuntahan. So, gumagamit din sila ng ganyan. Siguro kinukulang sa plato. At saka para sa akin, mas maganda siya kaysa yung paper plate na gamitin. So, ayan, kainan na, guys. So, yan lang yung handa namin. O, diba? Simple lang. Pero, masarap yan. Masarap yan na pagsasalo-saluhan natin. So, ayan, kumakain ng lahat. Yun na yung coke natin. Kasi mainit. So, kailangan natin ng pampalamig. So, dyan yung coke. Tapos, dito naman yung mga pagkain. Ayan, kanya-kanya na nangkuha ng kanilang mga pagkain. May pakbet tayo dyan. May kamatis, sibuyas, itlog. Ayan. Diba? Simple lang na pambuhay. Simple lang na pag-i-enjoy. Pero masaya siya. Masaya siya sa alaala. At masaya siya alaala na babalik tanawin mo balang araw sa iyong buhay. Na may nangyaring ganyan. May ginawa kayong ganyan. So, yun, mahalagang kumuha ka ng memories kasi yun yung best treasure in life din. Sa inyo, guys, kung paano kumain dyan sa puno ng saging. So, yan, bali yan yung ginamit ko. Yan, lagay mo lahat dyan yung mga kanin mo, ulam mo. So, yan, parang plato din siya. Mas maganda pa nga sa plato. So, hindi nga lang pwede dyan yung sabaw. Tara, guys, maligo na tayo. Kasi anong oras na. So, tapos na kami lahat kumain. So, ligo time na. Mamaya is uwi na. So, yun lang. At least, diba, napasaya mo yung sarili mo kahit ilang oras lang. So, ayan, kumain ng lahat. So, naliligo na rin ng lahat. Yan.
yan lang, dyan ako nagtatapos guys. So, uwian time na, balik ulit sa sasakyan, larga na at kami uuwi na kasi hapon na. So, alas 4 na ng hapon, kaya naisipan na namin umuwi. So, yan, di ba, nag-enjoy ang lahat kahit paano. At uuwi kami na dala yung alaala na yun, masasaya. So, yan pala yung daanan na binabaan namin noon. So, dyan, nung time na yan, bumaba ulit kami at mag-isa na naman yung sasakyan na tumaas or umakyat. So, bumaba kami saglit dyan para lakarin namin yung rough road. That's it guys. Maraming salamat po sa inyong panunood at ingat po kayo lagi. God bless.